Ang bilis ni Director Chen ay nag-iwan kay Shenye na tulala, naglaho siya sa isang iglap. Napakalakas niya. Student Shenye, kumusta? Sinabi ni Shenye na nakapirma na siya at kakausapin na ni Director Chen ang kanyang mga magulang tungkol sa kontrata. Noong sandaling iyon, sinagot ni Shenye ang kanyang tumutunog na telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Student Shen, ito si Luo Feichuan. May nahanap ako rito at sana ay makapunta ka sa istasyon ng pulis. Hindi nagtagal, nakarating si Shenye sa istasyon ng pulis at dinala siya ni Luo Feichuan sa kanyang opisina. Pero may kakaibang nararamdaman si Shenye, hindi niya alam kung bakit tila may mali mula nang pumasok siya sa istasyon ng pulis. Ang larawang ito ay nakuha ng aksidente sa larawan noong araw ng iyong insidente. May isang kainahinalang lalaki sa rooftop sa tapat ng ospital. Pero sinabi ni Shenye na hindi niya kilala ang taong ito. Ayon sa mga eksperto mula sa Forensics Department, naniniwala sila na ang taong ito ay tila may sinusubukang i-activate. May dala ka ba noong araw na iyon na hindi mo naman karaniwang dinadala? Alam ni Shenye sa kanyang puso na ang lalaki sa larawan ay ina-activate ang isinumpang estatwa ng Wicked Ghost King, pero malinaw na hindi pa nahuhuli ni Captain Luo ang taong ito at ang estatwa ay naging alikabok na. Sinabi ni Shenye sa officer na dala niya ang kanyang karaniwang mga gamit. Nagpasya siyang panatilihing lihim ang tungkol sa estatwa dahil ang pagkaligtas sa sumpa ng Wicked Ghost King ay maaaring magdulot ng hindi gustong atensyon. Nanahimik si Luo Feichuan pagkarinig nito at pagkatapos ay tiningnan si Shenye ng may hinala. Kakaiba iyon, wala ka bang naramdaman na parang nawalan ka ng malay? Sumagot si Shenye na wala, kasabay nito ay nakaramdam siya ng pagtataka. Tila ipinapahiwatig ng tanong ni Captain Luo na may nalalaman siya at mula nang pumasok sa opisina, nakaramdam siya ng pagkabalisa na tila may nag-aabang sa malapit, at kung mabibigyan ng hudyat, may mangyayaring hindi pa nangyayari noon. Naalala ko na ngayon, nakabukas ang aking backpack pero malinaw na isinara ko ang zipper nito noong umalis ako ng paaralan. Sinuri mo ba ang iyong backpack noon? Dapat ko talagang sinuri ang aking backpack. Pero naisip niya sa sarili, ano ang ibig sabihin ni Captain Luo sa pagtataas ng kanyang kamay kanina? May balak ba siyang kumilos? Upang makasiguro, agad na inilipat ni Shenye ang lahat ng kanyang status point sa agility at naghandang tumakas sa anumang sandali. Pero alam niya na ang attributes ni Captain Luo ay tiyak na mas mataas kaysa sa kanya. Tahimik niyang itinaas ang kanyang paa, naghahanda sa pinakamalala. Kung hindi siya makakaiwas sa oras, ipapatawag niya ang Gate of 10,000 Realms sa ilalim ng kanyang mga paa at lulandag doon. Nang umabot na sa rurok ang tensyon, biglang tumunog ang telepono sa mesa. Nagulat si Shenye at muntik na niyang mabuksan ang pinto pero napagtanto rin niyang pagkakataon na ito para makatakas. Captain, dapat siguro ay lumabas muna ako habang sinasagot ninyo ang tawag. Sinabihan siya ni Captain Luo na huwag gumalaw. Pagkatapos ay may boses na nanggaling sa kabilang linya ng telepono, Luo Feichuan, mamamatay ka na. Sa sandaling mabigkas ang mga salitang iyon, isang bilog ng pulang enerhiya ang biglang lumitaw sa dibdib ni Luo Feichuan. Anong nangyayari? Hindi ba sila narito para patayin ako? Bakit si Captain Luo ang tinitira nila? Luo Feichuan, dahil ang attacker ay nasa labas lang ng istasyon ng pulis, bumasag ito ng bintana at tumalon palabas. Sa susunod na segundo, tumunog ang alarm, alert. Attacker, detected. The attacker has breached the police station. All non-combat personnel, please find a safe place to hide. Nakakagulat na ang tanawin sa labas ng istasyon ng pulis ay ganap na nagbago. Anong nangyayari? Hindi ba dapat ay nasa lungsod ako? Luo Feichuan, pinatay mo ang maraming miyembro ng aming simbahan, ipaghihiganti ko sila. Pag-usapan natin ito mamaya, bibigyan kita ng paliwanag. Abala ako ngayon. Ang pagpatay sa iyo ang pinakamahusay na paliwanag para sa amin. Pero sa susunod na segundo, ang eksena sa labas ng bintana ay bumalik sa normal. Paano ito bumalik? Wala na ang dalawang iyon. Si Captain Luo ay malamang na naiwan sa karagatang iyon. May multo ba sa opisina? Kung sino ka man, lumabas ka. Ang iyong undead talent na, Murmurs of the Dark, ay na-activate sa pamamagitan ng pagtatanong.
Ang isang kaluluwa ay nagbabalik sa katawan nito upang sumagot. Biglang may nakakapangilabot na boses na narinig mula sa likuran niya, "Salamat." Lumingon si Shenye at nakitang ang boses ay nanggagaling sa cabinet. Hindi ko akalain na makakabalik ako sa aking katawan para gamitin itong nabubulok na shell para sagutin ang iyong tanong. Teka, ito kaya ay isang hunter na napatay ng kanyang sariling biktima. Pagkatapos ay ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan ng biktima. Nakakaawa. Captain Luo, ano ba talaga ang nangyayari? Pinatay ako ng lalaking naka-sunglasses sa larawan. Isa siyang assassin. Kailangan ko ng malakas na kagamitan para maging epektibo, ngunit sa kritikal na sandali, nasira ang aking sandata matapos niya akong patayin. Nagpanggap siya bilang ako at tinukso ka patungo sa istasyon ng pulis. Sa tingin ko ay naghahanap siya ng mga sagot. Agad na naintindihan ni Shenye na gusto nilang malaman kung paano siya nakaligtas sa isinumpang estatwa. Mapalad siya na may isang baliw na pag-atake na gamulo sa plano ng mga asasin. Nagpatuloy si Shenye sa pagtatanong, "Siya nga pala, Captain Luo, ang pumatay sa iyo ay tinangay ng isang lalaking nakamakulay na pijama. Ang lugar sa labas ay naging dagat ng dugo dahil sa isang spell. Pagkatapos ay bumalik ako rito nang wala ang pumatay sa iyo at ang umatake. Ang nakita mo ay hindi isang spell kundi isang anomaly. Ang ibang mga mundo ay biglang kumukonekta sa ating mundo, bumabalot, kumakain, at umaagaw ng isang lugar o direktang tumatangay ng ilang mga nilalang. Ang mga ito ay tinatawag na anomalies. Higit pa rito, may mas malalang kaso na tinatawag na calamity. Ang isang calamity ay kapag ang isang malakas na halimaw mula sa ibang mundo ay biglang bumaba sa pangunahing mundo gamit ang ilang paraan. Ang sitwasyong ito ay may mataas na posibilidad na magdulot ng sakuna. Alam mo ang Jiangnan City, di ba? Sinasabing isang walang katulad na lindol ang nagpatag sa buong lungsod. Iyon ay opisyal na kwento lamang para sa inyong mga ordinaryong tao. Iyon ang pinakatipikal na calamity. Ang populasyon ng lungsod na 13 milyong katao ay walang nakaligtas. Wala na tayong masyadong oras. Ang anomaly na iyon ay ang pinakamahinang uri lamang at may limitasyon sa oras. Maaaring bumalik agad ang pumatay, kaya nasa panganib pa rin ako. Dapat kang pumunta sa weapon storage room sa ikatlong palapag. Agad na ilagay ang password sa silver wall sa labas ng storage room. Isulat ang password sa dingding, pagkatapos ay iulat ang impormasyon at mapoprotektahan ka. Paubos na ang oras. Ito na lamang ang tanging paraan para maprotektahan ang iyong sarili pagkatapos nito. Huminto na sa pagsasalita ang bangkay ni Luo Feichuan. Nasabi na sa iyo ng kabilang panig ang lahat. Ang kaluluwa ay lumisan na. Malungkot na tiningnan ni Shenye ang bangkay ni Captain Luo at nanahimik. Samantala, ang ibang mga pulis ay ayaw masangkot sa kaso ni Shenye. Maging ang isang police captain ay maaaring mamatay dahil dito sa mundong ito. Kung hindi ka sapat na malakas, ikaw ay nasa ilalim ng awan ng iba. Dapat ko bang ilantad ang pagkakakilanlan ng pumatay? Walang saysay iyon. Maaaring may mga kasabwat siya sa istasyon ng pulis at sa lakas niya, madali niya akong mapapatay. Ang tanging magagawa ko ay sundin ang huling habilin ni Captain Luo at pumunta sa ikatlong palapag para humingi ng proteksyon. Sa kasalukuyan kong lakas, wala man lang akong karapatang ipaghiganti si Captain Luo. Isinalya ni Shenye ang kanyang ulo sa cabinet, kinamumuhian ang kanyang kasalukuyang kahinaan. Kasabay nito, lihim siyang nangako na tiyak na maghihiganti siya para rito. Captain Luo, hahayaan kitang makapagpahinga ng matiwasay. Noong sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Student Shenye, tama. Nagkaroon ng anomaly. Ang lahat ay kailangang bumaba para sa inspection. Lumabas ka, may naganap na pag-atake. Ang lahat ay dapat agad na sumailalim sa inspection ng Cybernetic Central System. Mauna na kayo sa baba, kakausapin ko muna si Shenye sa ngalan ni Captain Luo. Alam kong medyo natatakot ka, pero si Captain Luo lang ang tinangay ng spell. Ligtas ka, bukod dito, lahat kami ay mga pulis dito, tiyak na aalagaan ka namin. Nang makarating siya sa cabinet, biglang naging malupit ang kanyang mga mata. Ang katawan ay nailipat na. Ikaw ba ang gumawa nito, Shenye?
Sa susunod na segundo, mabilis siyang kumilos at hinalughog ang silid. Pero matapos hanapin ang bawat sulok, hindi pa rin niya nahanap si Shen Ye. Mukhang tumakas siya matapos pumatay ng maraming tao. Masyado silang naging mayabang sa harap ng isang 15 taong gulang na batang lalaki at paulit-ulit na nabigo. Nakakahiya, hindi ako magiging kasing walang silbi ninyo. Lahat ng squad, makinig kayo. Malaki ang hinala ko na may kinalaman si Shen Ye sa insidenteng ito. Maglabas ng warrant para sa kanyang pag-aresto agad, huliin siya sa sandaling makita. Pagkatapos ay umalis siya ng silid. Noong sandaling iyon, isang pinto ang lumitaw mula sa kung saan sa loob ng silid at maingat na inilabas ni Shen Ye ang kanyang ulo. Mukhang malayo na siya gaya ng inaasahan. Ang pumatay ay may iba pang mga kasabwat. Pagkatapos ay nagmadali siya sa sirang bintana. Bagaman maaari siyang magtago sa isang nightmare realm hanggang sa maging ligtas, ang paggawa nito ay nangangahulugan ng pagkawala ng pagkakataong dalhin ang mga pumatay na ito sa hustisya. Ayaw niyang maupo na lang at maghintay ng kamatayan. Kailangan niyang pumunta sa ikatlong palapag at iulat ang lahat. Hindi nagtagal, nakarating si Shen Ye sa ikatlong palapag. Sa harap niya ay ang pilak na pinto na binanggit ng bangkay ni Luo Feichuan. Agad niyang kinuha ang panulat, handa nang isulat ang password sa dingding. Biglang may boses na nanggaling sa likuran niya. Nagtataka ako kung bakit may narinig akong ingay dito sa itaas. Ikaw pala, Student Shen Ye. Anong ginagawa mo rito? Malapit na ang high school entrance exam, nag-iwan ang guro ko ng ilang math problems ngayong araw at kailangan ko itong madaliing sagutan. Nagmura siya sa kanyang puso, bakit ba napakahaba ng password na ito? Iyon ang emergency activation device na konektado sa Central World Government. Mayroon talaga siyang password. Sinong nagbigay sa iyo ng password? Lintik, huminto ka na ngayon. Bigla, isang pinto ang lumitaw at hamarang sa balisong. Buti na lang, ang pinto ay nagbabago depende sa kapaligiran. Kung ordinaryong pinto lang ito, baka patay na ako ngayon. Sa sandaling ito, ang matabang pulis ay mabilis na lumipad patungo sa pinto, sinisipa at ipinapadala ang pinto kay Shen Ye. Noong tumama na sana ang pinto kay Shen Ye, bigla niya itong pinaglaho. Pero hindi tumigil ang matabang pulis at sumugod kay Shen Ye. Gayunpaman, bago pa siya makalapit kay Shen Ye, isa pang pinto ang lumitaw at sumalpok siya rito. Lintik na bata, ang pintong tinatawag niya ay maaari palang damaykit sa lupa. Noong sandaling iyon, natapos na rin ni Shen Ye ang pagsusulat ng password. Verified na ang password. Ako si Kunlun, ang pinakamalakas na AI ng world government. Ang katawan ni Luo Feichuan ay nahanap na. Ang peking pagkakakilanlan ni Serious Crimes Unit Captain Wang Zumo ay matagumpay na nakumpirma. Ang regional manager na si Chen Roshan ng grupo ay ipinadala na. Dahil sa kalubhaan ng kasalukuyang sitwasyon, napagpasyahan ang agarang pagbitay. Ang nagpapanggap na si Wang Zumo ay bibitayin sa lugar sa loob ng 30 segundo. Gusto mo akong patayin? Mangarap ka. Ang 30 segundo ay higit pa sa sapat para patayin kita at makatakas. Pagkarinig nito, agad na tinawag ni Shen Ye ang pinto sa harap niya, gustong pumasok at magtago. Akala mo ba hahayaan kitang makatakas? Noong tumama na sana ang kamao sa mukha ni Shen Ye, biglang sumabog ang matabang pulis sa isang suntok lamang. Ganap na natigilan si Shen Ye. Ang taong dumating sa tamang oras ay si Director Chen. Student Shen, astig ba ang suntok na iyon? Napakaastig po. Salamat, Director Chen, sa inyong tulong. Dinala si Shen Ye sa National Security Department. Kaya ko nang asikasuhin ang lahat para sa iyo, pero kailangan mong maging tapat tungkol sa password. Sagot ni Shen Ye, ang password ay ibinigay sa akin ni Luo Feichuan ng maaga. Sinabi niyang tinutugis siya at kung may mangyari man sa akin, gamitin ko ito agad. Si Luo Feichuan ay tiyak na tinarget ng mga tao mula sa Silent Church. Sila ay grupo ng mga baliw na hindi matatag ang pag-iisip. Marahil ay nakabangga sila ni Captain Luo habang gumagawa ng kaso. Sayang at namatay si Captain Luo. Hindi ko siya matagal na nakilala pero ramdam ko ang hustisya sa kanya. Marahil dahil sa kanyang pagsisikap kaya siya dumanas ng sakunang ito.
Kinilala ni Kunlun ang mga assassin na nagtatarget sa iyo bilang ang League of Assassins. Pero tumatanggap lamang sila ng trabaho online at hindi nila alam kung sino ang kanilang employer. Dahil isa siyang assassin na nakapatay kay Captain Luo, ang kanyang kakayahan at presyo ay dapat napakataas, di ba? Ibig sabihin, ang employer ay dapat isang mayamang tao.